Ngayon, ikukwento ko ang kwento ng isang 23 taong gulang na overseas Filipino worker, Duvi, na nagngangalang Miggy, mula sa Batangas, na nagtatrabaho sa South Korea. Siya ay unang inakusahan na sinira ang makina sa pabrika ng kanyang magandang Koreanang amo. Ngunit iba ang sinabi ng tadhana. Ano ang kwento? Pakinggan natin hanggang matapos. Para sa hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe muna kayo, mga kaibigan, at maligayang pakikinig. Nakaupo si Miggy sa silya sa sala ng kanyang simpleng bahay sa isang maliit na baryo sa Batangas. Nang gabing iyon, tinitigan niya ang malaking maleta na inihanda niya mula pa kahapon. Sa loob nito ay may sapat na damit, isang makapal na jacket na bagong bili sa palengke, at ilang pakete ng merienda para sa kanyang paglalakbay. Sa sulok ng silid, nakaupo ang kanyang ina habang nakatitig sa kanya na mailuha sa mata. Pagdating mo roon, huwag kalimutan magbalita. Huwag mong isipin ang sarili mo lang. Kumain ka ng sapat, huwag kang magkakasakit, paalala ng kanyang ina ng mahina. Opo, Miggy. Pangako ni Miggy na magiging masipag siya sa pagpapadala ng balita, sagot niya habang pinipigilan ang damdamin. Ang desisyon na magtrabaho sa ibang bansa ay hindi madali. Sa ngayon, si Miggy ay nagtatrabaho ng kung ano-ano sa baryo. Minsan, siya ay isang construction worker, minsan naman ay tumutulong sa kapitbahay na mag-ani ng palay. Hindi sapat ang kanyang kinikita. Madalas, hindi ito sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na para tulungan ang kanyang nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Nang sabihin ng isang matagal ng kaibigan na mayroong bakanting trabaho sa South Korea bilang operator ng pabrika, agad na nagpakita ng interes si Miggy. Ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng ahensya ng trabaho ay tumagal ng halos 3 buwan, kasama ang maikling pagsasanay at pagproseso ng visa sa trabaho. Ang malaking halaga ay hiniram niya sa kapitbahay na may pangakong ibabalik niya ito pagkatapos ng ilang buwan na pagtatrabaho. Kinabukasan ng umaga, inihatid si Miggy ng kanyang pamilya sa terminal ng bus patungong Ive sa Maynila. Kinapapa ng kanyang ama ang kanyang balikat. Kailangan mong maging malakas, anak. Huwag kang matakot kung may mga problema. Tandaan ang iyong layunin para sa kinabukasan, maikli ngunit puno ng kahulugan ang kanyang sinabi. Ang paglalakbay mula sa baryo patungong Maynila ay tumagal ng mahigit 8 oras. Sa loob ng bus, patuloy na iniisip ni Miggy kung ano ang naghihintay sa kanya sa South Korea. Alam niyang hindi lubos na ligtas ang bansa dahil sa sitwasyong pampulitika at pang-ekonomiya na minsan ay umiinit. Ngunit sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili. Pagdating sa airport, naghihintay na ang ahensya na nag-asikaso ng kanyang pag-alis kasama ang ilang iba pang prospective na manggagawa. Mayroong magtatrabaho sa restaurant, mayroong sa plantasyon, at mayroon ding tulad ni Miggy na itinalaga sa isang malaking pabrika sa isang industrial na lungsod sa South Korea. Binigyan sila ng maikling direksyon tungkol sa paglalakbay, transit, at kung ano ang dapat gawin pagdating doon. Ang paglalakbay sa ere ay napakatagal. Kailangang mag-transit si Miggy sa 2 bansa bago dumating sa Seoul, ang kabisera ng South Korea. Nang unang apakan niya ang South Korean airport, agad na kumapit ang lamig sa kanyang buto. Hindi pala sapat ang makapal na jacket na suot niya para harangin ang lamig na malayo sa kanyang tinubuang bayan. Mula sa Seoul, siya kasama ang 3 iba pang manggagawa ay dinala gamit ang minibus patungo sa lungsod kung saan sila titira. Maayos ang kalye ng lungsod, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Matatandang gusali na may estilo ng Europa ang matatagpuan sa tabi ng kalsada, at lahat ng pangalan ng tindahan ay gumagamit ng mga letra na hindi niya naiintindihan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, dumating sila sa isang malaking industrial complex. Sa isa sa mga pangunahing gusali, ipinakilala sila ng lokal na ahente na siyang tagapamagitan sa kinatawan ng kumpanya. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Miggy si Jimin, isang batang babae na may blonde na buhok na nakasuot ng maayos na business attire. Mukhang nasa huling 20 ay ang edad niya. Matatag ang kanyang mukha at malamig ang kanyang tingin. Maligayang pagdating. Ang pangalan ko ay Jimin, ako ang responsable dito, anya sa malinaw na Ingles. Tumango lang si Miggy habang sinusubukang ngumiti. Limitado ang kanyang Ingles, ngunit naintindihan niya ang ibig sabihin nito.
Nang araw na iyon, ipinakita sa kanila ang isang simpleng dormitoryo na magiging kanilang tirahan habang nagtatrabaho. Maliit ang kwarto, may 2 double-deck bed, isang aparador, at isang maliit na mesa. Kwaresma si Miggy kasama ang isang kapwa Guthi mula sa Pilipinas na nagngangalang Daniel na nakakaintindi na ng kaunting Korean. Ang unang gabi sa South Korea ay kakaiba kay Miggy. Nakahiga siya sa kama habang nakatingin sa kisam ng kwarto. Iniisip ang libu-libong kilometro ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Walang tunog ng kuliglig, walang amoy ng basang lupa tulad sa baryo, tanging tunog ng malamig na hangin na sumisinghot sa bintana. Kinabukasan, dinala sila sa pabrika para sa maikling oryentasyon. Gumagawa ang pabrika ng mga bahagi ng makina ng industriya na may mga hanay ng malalaking makina na halos walang tigil na nagpapatakbo. Si Jimin mismo ang nanguna sa paglilibot sa pabrika. Matatag ang kanyang pagsasalita, walang paligoy-ligoy. Ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Kung lalabagin, mabigat ang magiging konsekwensya, anya habang matalim na nakatingin sa mga bagong manggagawa. Para kay Miggy, ang unang mga araw sa pabrika ay isang pagsubok sa pag-iisip. Kailangan niyang matutunan kung paano paandarin ang makina na hindi pa niya nakita kailanman. Ang mga instruksyon ay pinagsama-samang Ingles at Korean na madalas siyang nalilito. Ngunit hindi siya sumuko. Habang nagkukwentuhan ang ibang kasamahan sa trabaho sa oras ng pahinga, mas pinili niya ang pagmememorya ng mga function ng mga pindutan sa makina. Gayunpaman, alam niyang may ilang empleyado na minamaliit siya. Kung minsan ay naririnig ang bulungan kapag nagkakamali siya ng kaunti. Pinigilan niya ang kanyang sarili na magpatangay. Dahil alam niyang ang kanyang layunin sa pagpunta sa South Korea ay magtrabaho, hindi maghanap ng gulo. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, madalas si Miggy na tumawag sa kanyang ina sa pamamagitan ng video call. Hindi niya kailanman isinalaysay ang mga paghihirap na kinakaharap. Para sa kanya, ang mahalaga ay malaman ng kanyang pamilya sa bahay na maayos siya. Ang mga araw na iyon ay tila mahaba, ngunit sa likod ng pagod at pangungulila, nagtatago si Miggy ng isang matibay na determinasyon. Hindi niya alam na ang kanyang paglalakbay sa South Korea ay magiging mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Sa lugar na ito, hindi lang siya magsusumikap para sa kanyang trabaho, kundi haharap din sa isang akusasyon na magpapagulo sa kanyang buhay. Isang akusasyon na sa huli ay magbabago sa lahat. Nagsimula ang unang araw ng formal na pagtatrabaho ni Miggy sa mahabang tunog ng kampana mula sa pabrika. 6:06 ng umaga ang orasan sa dingding. Malamig pa rin ang hangin, ngunit kailangan na niyang magmadali na isuot ang asul na uniforme ng trabaho na ibinigay ng kumpanya. Sa kaliwang dibdib niya ay nakakabit ang pangalan na nakasulat na Miggy sa malalaking letra. Ang dormitoryo kung saan siya nakatira ay halos 0 minuto lang ang lakad mula sa pabrika. Tahimik pa rin ang daan na kanyang nilalakaran. Ilang manggagawa lamang ang naglalakad ng mabilis. Sa malayo, ang tsimenya ng pabrika ay naglalabas ng puting usok sa hangin. Pagdating sa lugar ng produksyon, nakita niya ang mga hanay ng malalaking kulay abo na makina na humuhuni ng walang tigil. Ang amoy ng metal at langis ay agad na sumalubong sa kanya. Isang lokal na foreman na nagngangalang Jinwoo, isang lalaking may makapal na bigote at seryosong mukha, ang nagpakilala sa kanyang sarili habang itinuturo ang makina na magiging responsibilidad ni Miggy. Dito ka, sabi ni Jinwoo sa basag na Ingles. Huwag mong hawakan ang pulang pindutan. Delikado. Tumango si Miggy. Sinubukan niyang bigyang pansin ang lahat ng ipinaliwanag ni Jinwoo. Mga pindutan, lever, indicator screen, lahat ay kakaiba. Sa Pilipinas, nagtrabaho lang siya gamit ang mga simpleng kagamitan. Kaya ang makita ang ganito kalaking teknolohiya ay nakakamangha at nakakabahala sa kanya. Hindi masyadong komplikado ang kanyang unang trabaho. Kailangan niyang subaybayan ang pagpapatakbo ng makina, tiyakin na tama ang pagpasok ng raw material, at mag-ulat kung mayroong anumang palatandaan ng pinsala. Ngunit dahil hindi pa siya sanay, ilang beses siyang sinaway ni Jinwoo dahil itinuturing na masyadong mabagal ang kanyang kilos. Sa oras ng pahinga, nagtipon-tipon ang mga manggagawa sa simpleng kainan. Ang mahabang mesa ay puno ng pagkain mula sa kantina ng pabrika. Mayroong mainit na sabaw, tinapay, pinakulo ang patatas, at hiwa-hiwa ng karne.
Nasanay pa si Miggy sa pagkaing East European na malaki ang pagkakaiba sa lutuing Pilipino. Kumuha siya ng sapat lamang at umupo sa sulok. Si Daniel, ang kasama niya sa kwarto mula sa Pilipinas, ay umupo sa tabi niya. Kailangan mong kumain ng marami. Mabigat ang trabaho dito, sabi niya habang nakangiti. Tumango si Miggy, ngunit puno pa rin ang pag-aalala ang kanyang isip. Natatakot siyang magkamali sa trabaho. Ang mga sumunod na araw ay halos pareho. Gumising si Miggy ng maaga, nagtrabaho sa pagsubaybay sa makina, at umuwi ng pagod ang katawan. Gabi-gabi sinubukan niyang isaulo ang mga pamamaraan sa trabaho mula sa maliit na tala na dala niya. Madalas pa nga siyang humingi kay Daniel na isalin ang ilang teknikal na termino sa lengguwaheng mas naiintindihan niya. Gayunpaman, nanatiling malamig ang relasyon ni Miggy kay Jimin, ang pinakamataas na amo sa pabrika. Bihirang umiti ang babae at laging matatag ang tono ng pananalita. Sa tuwing darating siya upang suriin ang lugar ng trabaho, lahat ng tao ay biglang nagiging seryoso. Isang araw, si Jimin ay nakatayo sa likod mismo ni Miggy habang sinusubaybayan niya ang makina. Masyadong mabagal ang bilis ng conveyor na ito. Ikaw ba ang nag-ayos nito? Tanong niya. Nagulat si Miggy. Hindi po, ma'am. Siguro ay mula pa sa nakaraang shift ang setting, sagot niya ng maingat. Hindi tumugon si Jimin, isinulat lamang niya ang isang bagay sa maliit na board na dala niya. Ang matalim na tingin ng kanyang mata ay nagpapadama kay Miggy na para siyang sinusubukan. Bukod sa pressure mula sa amo, kailangan ding harapin ni Miggy ang malamig na saloobin ng ilang lokal na kasamahan sa trabaho. May isang senior technician na nagngangalang Kang Joon na madalas magbigay ng masakit na komento. Huwag mong hawakan ang anuman kung hindi mo naiintindihan. Ayaw naming masira ang makina dahil sa iyong pagkakamali, sabi niya isang hapon. Pinigilan ni Miggy ang kanyang sarili na huwag sumagot. Alam niyang kung siya ay magpapadala sa emosyon, mas magiging mahirap ang kanyang posisyon. Talagang sinubukan ang kanyang pag-iisip sa mga unang linggo ng pagtatrabaho sa pabrika. Ang bawat maliit na pagkakamali ay agad na nagiging sanhi ng pagsaway. Minsan, nakalimutan niyang isara ang isa sa mga panel ng makina pagkatapos ng pagsusuri. Agad siyang sinaway ni Jinwoo sa malakas na boses sa harap ng ibang manggagawa. Kung patuloy kang ganito, maaari mong palugiin ng malaki ang pabrika. Nahiya si Miggy, ngunit hindi niya hinayaan na sirain ng damdaming iyon ang kanyang espiritu. Nagsimula siyang maging mas maingat sa pagrepaso ng bawat trabaho at isinulat ang lahat ng pamamaraan sa isang maliit na libro. Unti-unti, nasanay na siya sa ritmo ng trabaho sa pabrika. Mas mabilis na niyang napapatakbo ang makina. Ilang beses pa nga siyang nakapag-ayos ng maliliit na problema nang walang tulong ng teknisyan. Si Jinwoo, na dating madalas magalit, ay unti-unti nang binabawasan ang kanyang pagsaway. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman pa rin ni Miggy ang distansya kay Jimin. Para sa kanya, ang babae ay isang mahirap unawain, masyadong propesyonal, masyadong malamig. Ni minsan ay hindi niya nakita si Jimin na nakikipag-usap ng maluwag sa mga ordinaryong empleyado. Nang gabing iyon sa dormitoryo, nakaupo si Miggy sa gilid ng kama habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Nagpadala siya ng maikling mensahe sa kanyang ina. Ma, okay lang po ako rito. Medyo pagod sa trabaho pero kaya ko. Dasal lang po. Ilang segundo pagkatapos ay dumating ang sagot. Lagi kang ipinagdadasal ni Mama. Huwag kang kalimutang kumain at alagaan ang iyong sarili. Ngumiti ng tipid si Miggy. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paghihirap. Hindi pa niya alam na sa malapit na hinaharap, lubos na magbabago ang kanyang buhay sa pabrika na ito. Isang malaking akusasyon ang naghihintay sa kanya, at ang malamig na si Jimin ay gaganap ng mahalagang papel sa kanyang buhay. Ang umagang iyon ay naging normal. Mas maaga dumating si Miggy sa pabrika kaysa sa schedule. Gusto niyang tiyakin na ang makina na kanyang responsibilidad ay handa ng gumana. Medyo mas mainit ang hangin sa loob ng pabrika kaysa sa labas. Ngunit ang ingay ng makina ay mabilis na nagpapagod sa ulo. Sinasaliksik niya ang control panel nang dumating si Jinwoo na nagmamadali. Tense ang kanyang mukha. Ihinto ang makina ngayon, utos niya ng mataas ang tono. Nang walang maraming tanong, agad na pinindot ni Miggy ang emergency stop button. Unti-unting humina ang ingay ng makina, pinalitan ng bulungan ng mga manggagawa sa paligid.
Hindi nagtagal, dumating si Kang Joon, ang senior technician, kasama ang dalawang iba pang technician. Agad nilang inalis ang loob ng makina. Malaking pinsala. Bali ang pangunahing gear at baluktot ang shaft, sabi ni Kang Joon habang itinuturo ang bahagi na inalis. Hindi magagamit ang makinang ito nang hindi bababa sa 2 araw. Napabuntong hininga ng malalim si Jinwoo at pagkatapos ay tumingin kay Miggy. Ikaw ang nakaduty dito kagabi, hindi ba? Opo. Kung ganon, ikaw ang responsable. Hindi nasira ang makinang ito mag-isa, putol ni Kang Joon sa matalim na boses. Ang pahayag na iyon ay nagpatingin sa ilang iba pang manggagawa kay Miggy. Ramdam niya ang mga nakakatusok na tingin ng pagdududa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Wala po akong ginawang lumalabag sa pamamaraan, sabi ni Miggy na sinusubukang manatiling kalmado. Kagabi, normal po ang takbo ng makinang ito nang iwan ko. Ngunit mainit na ang sitwasyon. May tumawag kay Jimin sa pamamagitan ng internal radio. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang blonde na babae na mabilis ang lakad. Maayos ang kanyang anyo gaya ng dati, ngunit malamig ang tingin ng kanyang mga mata. Ano ang nangyari? Maikli niyang tanong. Nasira ang pangunahing makina. Sinuri namin at mukhang may pagkakamali sa pagpapatakbo, sagot ni Kang Joon. At ang huling nakaduty dito ay siya, dagdag niya habang itinuturo si Miggy. Agad na tumingin si Jimin kay Miggy. Totoo ba? Hindi po, ma'am. Nagtrabaho po ako ayon sa pamamaraan. Hindi ko po binago ang mga setting ng makina nang walang pahintulot, matatag na sagot ni Miggy. Hindi agad nagpabulaan o nagkumpirma si Jimin. Lumapit siya, tiningnan ang nasirang bahagi, at pagkatapos ay isinulat ang isang bagay sa tablet na dala niya. Ang pinsalang ito ay nagpapahinto sa produksyon. Malaki ang pagkalugi ng kumpanya. Gusto ko nang nakasulat na ulat mula sa iyo ngayon din, sabi niya. Ang tono ng kanyang pananalita ay nagpahirap sa paghinga ni Miggy. Pakiramdam niya ay itinuring na siyang may kasalanan bago pa man niya madepensahan ang kanyang sarili. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkasira ng makina at ang akusasyon laban kay Miggy sa pabrika. Habang nagtatanghalian, nararamdaman niya ang bulungan sa kalapit na mesa. Sinubukan ni Daniel na pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, kung talagang wala kang kasalanan, tiyak na mapapatunayan ito, sabi niya. Ngunit alam ni Miggy na hindi iyon madali. Siya ay bagong empleyado, dayuhan, at wala siyang maraming kaibigan dito. Si Kang Joon ay isang senior technician na matagal nang nagtatrabaho at may magandang relasyon sa management. Kinahapunan, pinatawag si Miggy sa opisina ni Jimin. Sa loob ng silid, bukod kay Jimin, nandoon na rin si Jinwoo at Kang Joon. Tense ang kapaligiran. Miggy, simula ni Jimin. Sinuri na namin ang ulat ng makina. May indikasyon na ang setting ng bilis at presyon ay nagbago ng husto sa iyong huling oras ng trabaho. Hindi ko binago ang setting na iyon. Siguro may ibang tao ang key. Agad na pinutol ni Kang Joon. Walang pumasok sa lugar na ito maliban sa iyo. Lahat ng pinto ay nakakandado at ang access log ay nagpapakita lamang ng iyong pangalan. Sinubukan ni Miggy na magpaliwanag. Maaaring manipulahin ang access log. Sapat na, matatag na sabi ni Jimin, hanggang mayroong ebidensya na magpapawalang sala sa iyo, ikaw pa rin ang ituturing na responsable. Simula bukas, ililipat ka pansamantala sa departamento ng pag-iimpake. Ang pangungusap na iyon ay parang malakas na suntok. Hindi lang siya itinuring na may kasalanan, kundi inilipat pa mula sa departamento na kakagaling pa lamang niyang masterin. Pagkatapos ng trabaho, dahan-dahang lumakad si Miggy patungo sa dormitoryo. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa buong daan, puno ng galit, pagkabigo at kahihiyan ang kanyang isip. Pakiramdam niya ay hindi patas ang pagtrato sa kanya, ngunit wala siyang sapat na lakas upang lumaban. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang boses habang nagkukwento. Kahit sinubukan niyang itago ang lahat ng masamang detalye, may problema po ang trabaho ko, ma, pero susubukan ko pong ayusin. Sabi niya, maikli lang ang sagot ng kanyang ina. Naniniwala si mama na wala kang kasalanan. Ang mahalaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Nagpainit ang mga salitang iyon sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na kung susuko siya ngayon,
mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang paghihirap na pumunta sa South Korea. Sa kanyang puso, nangako siyang hahanap ng paraan upang patunayan na siya ay walang kasalanan. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya mananatiling tahimik. Kailangang linisin ang akusasyong ito, anuman ang panganib. Kinabukasan ng umaga, wala na si Miggy sa production line. Siya ay inilagay na ngayon sa packing department, malayo sa mga makina na matagal na niyang binabantayan. Mas simple ang trabaho dito, ngunit pakiramdam niya ay parusa ito. Sa bawat pagkakataon na nakikita niya ang mga manggagawa sa production line mula sa malayo, lumilitaw ang pagkabigo. Gayunpaman, wala siyang balak sumuko. Noong nakaraang gabi, naisip na niya ang isang plano upang makahanap ng ebidensya na siya ay walang kasalanan. Alam niyang mapanganib ito dahil nangangahulugan ito na kailangan niyang imbestigahan ang isang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng galit mula sa mga maimpluwensyang tao sa pabrika. Ang unang hakbang ay alalahanin ang lahat ng nangyari sa huling gabi bago nasira ang makina. Malinaw niyang naaalala na iniwan niya ang makina sa normal na kalagayan. Isang bagay lamang ang nakakagulat, nakita niya si Kang Joon malapit sa control panel matapos ang kanyang oras ng trabaho. Noong panahong iyon, akala niya ay ginagawa lang ni Kang Joon ang regular na pagsusuri. Kung mapapatunayan ko lang iyon, naisip niya. Sa oras ng pahinga, hinanap niya si Daniel at isinalaysay ang kanyang plano. Kailangan ko ang iyong tulong. Maaari kang makipag-usap sa ibang teknisyan. Alamin kung may nakakita kay Kang Joon sa lugar ng makina ng gabing iyon, sabi ni Miggy. Nag-alinlangan si Daniel. Delikado iyan, Miggy. Kung malaman nila na iniimbestigahan mo si Kang Joon, maaari kang matanggal sa trabaho. Wala akong pakialam. Ayaw kong umuwi sa Pilipinas na may masamang pangalan na ganito, matatag niyang sagot. Ilang araw pagkatapos, nagdala si Daniel ng balita. May isang batang teknisyan, ang pangalan niya ay Yong Ho. Sabi niya, nakita niya si Kang Joon na pumasok sa lugar ng makina mga kalahating oras pagkatapos mong umuwi. Nagsilaw ang mga mata ni Miggy. Gusto ba niyang magsalita sa harap ni Jimin? Umiling si Daniel. Ayaw niya. Natatakot siya. Malaki ang impluwensya ni Kang Joon. Kung lalaban siya, baka mawalan siya ng trabaho. Napabuntong hininga ng malalim si Miggy. Napagtanto niyang hindi sapat ang pasalitang testimonya lamang. Kailangan niya ng konkretong ebidensya, isang bagay na hindi mapabubulaanan. Kinabukasan, pagkatapos ng shift sa pag-impact, palihim siyang pumunta sa security control room. Alam niyang nandoon ang mga GCV footage ng pabrika. Ngunit nakakandado ang pinto at tanging ang mga security guard lamang ang may access. Swerteng natulungan niya minsan ang isa sa mga security guard na si Jun Seo na ayusin ang kanyang motorsiklo. Nang magkita sila sa kantin, nagpa siya si Miggy na subukang kausapin siya. Jun Seo, kailangan ko ng tulong mo. Kung pwede, pakita mo sa akin ang footage ng gabing iyon. Gusto ko lang malaman kung sino ang pumasok sa lugar ng makina. Pakiusap ni Miggy nang may pagmamakaawa. Nag-alinlangan si Jun Seo. Labag iyan sa patakaran. Kung mahuli ako, baka mawalan ako ng trabaho. Ipinapangako ko, hindi ko babanggitin ang iyong pangalan. Kailangan ko lang makumpirma ang isang bagay. Sabi ni Miggy. Pagkatapos mag-isip sandali, umayag si Jun Seo na dumating mamayang gabi pagkatapos ng huling shift. Nang gabing iyon, nang may kaba sa dibdib, pumasok si Miggy sa security control room. Pinatugtog ni Jun Seo ang footage ng gabing nangyari ang insidente. Sa screen, makikita si Miggy na lumabas sa lugar ng makina eksaktong -1:00 ng gabi. Pagkaraan ng 15 minuto, muling bumukas ang pinto at pumasok si Kang Joon. Dala niya ang kanyang trabaho at nag-utak sa control panel ng halos 10 minuto bago lumabas. Iyon siya, bulong ni Miggy na pinipigilan ang kanyang boses. Maaari mo bang ipadala ang footage na ito sa flash drive? Tumango si Jun Seo. Pero tandaan, hindi mo ito nakuha mula sa akin. Nang may ebidensya na sa kamay, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Miggy, ngunit alam niyang ang susunod na hamon ay ang ipaabot ito kay Jimin. Hindi siya maaaring basta na lang dumating at akusahan si Kang Joon ng walang paghahanda. Dahil kung magkamali siya ng hakbang, maaaring isipin na siya ay nagkakalat ng paninira.
Kinabukasan, hinintay niya ang sandali na hindi masyadong abala si Jaemin. Nang makita niya ang babae na naglalakad ng mag-isa sa koridor ng opisina, naglakas loob siyang lumapit. Ma'am Jaemin, humihingi po ako ng 5 minuto lang. May mahalaga po akong sasabihin, sabi ni Miggy. Huminto sandali si Jaemin, tinitigan siya ng walang ekspresyon. Sige, sumama ka sa akin sa maliit na conference room. Pagkaupo, inilabas ni Miggy ang flash drive. Mayroon po akong ebidensya na wala akong kasalanan sa pagkasira ng makina noon. Pakitingnan niyo po, ma'am. Binuksan ni Jaemin ang kanyang laptop at binuksan ang video file. Pinanood niya ng maingat ang footage. Nang makita niya si Kang Joon na pumasok sa lugar ng makina pagkatapos ng oras ng trabaho ni Miggy, naitaas ang kanyang kilay. Pinanood niya muli ang bahaging iyon ng 2 beses. Saan mo nakuha ang footage na ito? Tanong niya ng may pagdududa. Hindi po mahalaga kung saan, ma'am. Ang mahalaga, ipinapakita ng footage na ito na may ibang tao sa lugar ng makina pagkatapos kong umalis. Sigurado po ako na siya ang nagbago ng setting ng makina, sagot ni Miggy. Hindi agad tumugon si Jaemin, sumandal siya sa upuan at matagal na tinitigan si Miggy. Ito ay seryosong ebidensya. Susuriin ko pa ito ng mas malalim. Ang araw na iyon ay lumipas ng tensyonado. Hindi alam ni Miggy kung ano ang mangyayari. Susuriin ba talaga ni Jaemin o itatago lang ang ebidensya ng walang follow-up? 2 araw pagkatapos, pinatawag siya sa malaking opisina. Nandoon na si Jaemin, Jinwoo at Kang Joon. Hindi karaniwan ang mukha ni Kang Joon. Sinimulan ni Jaemin ang pagpupulong sa matatag na tono. Sinuri na namin ang key footage at ang lock access ng pinto. Napatunayan na pumasok si Kang Joon sa lugar ng makina pagkatapos ng shift ni Miggy. Bukod dito, ipinakita ng teknikal na pagsusuri na ang pinsala ay sanhi ng pagbabago ng setting na ginawa noon. Sinubukan ni Kang Joon na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pinutol siya ni Jaemin. Tinago mo ang iyong pagkakamali sa pamamagitan ng pag-akusa sa iba. Hindi kinukonsinti ng kumpanya ang ganitong mga aksyon. Simula ngayon, ikaw ay ihihinto sa iyong mga tungkulin at magsisimula ang proseso ng disiplina. Tahimik lang si Miggy, ngunit sa loob ng kanyang puso ay nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Pagkatapos ng mga linggo ng pagtitiis sa akusasyon, sa wakas ay nagsimulang lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, tiningnan siya ni Jaemin. Ikaw ay pinalaya mula sa lahat ng akusasyon. Simula bukas, babalik ka sa production line. Iyon ang pangungusap na matagal na niyang hinihintay. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya ang mapait na natitira mula sa pagtrato na kanyang natanggap. Gayunpaman, alam niyang ito ay simula pa lamang ng pagbabago sa kanilang relasyon. Kinabukasan, ibang-iba ang pakiramdam sa pabrika para kay Miggy. Ang mga manggagawa na dati ay umiiwas sa kanyang tingin ay nagsisimula ng lumingon. Ilan pa nga ang bahagyang tumatango. Gayunpaman, patuloy siyang naglakad na nakataas ang ulo, ayaw magmukhang mayabang. Bumalik siya sa production line, nakasuot ng asul na uniforme na may parehong pangalan tulad dati, ngunit mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang malaking makina na dating sanhi ng problema ay nakatayo na ngayon ng tuwid pagkatapos ayusin. Sinuri niya ng maingat ang control panel. Tila gusto niyang tiyakin na walang anumang pagkakamali. Nang tanghali, pinatawag siya sa pangunahing conference room. Nandoon na si Jaemin, Jinwoo, ilang staff ng management, at ang pinakanakakagulat, si Kang Joon. Nakaupo ang lalaki na may malungkot na mukha. Nakakrus ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Sinimulan ni Jaemin ang pagpupulong sa matatag na tono. Ngayon, tatapusin natin ang kaso ng pagkasira ng makina na nangyari 2 linggo na ang nakaraan. Batay sa internal na investigasyon at ebidensya ng key footage, napatunayan na ang pinsala ay sanhi ng pagbabago ng setting ng makina ni Kang Joon sa labas ng kanyang oras ng trabaho. Nakatitig ang lahat kay Kang Joon. Napabuntong hininga ng malalim ang lalaki at pagkatapos ay mahinang nagsalita, inaamin ko ang aking pagkakamali. Nang gabing iyon, sinubukan kong i-reset ang makina para mapabilis ang produksyon, ngunit hindi ko isinaalang-alang ang epekto. Nang mangyari ang pinsala, nagpanik ako at inakusahan si Miggy para takpan ang aking pagkakamali. Tumahimik ang silid. Tiningnan lang ni Miggy si Kang Joon nang walang imik.
Gusto niyang magalit, ngunit ang ibang bahagi ng kanyang sarili ay gumaan ang pakiramdam sa marinig ang diretsong pag-amin. Nagpatuloy si Jaemin, dahil sa mga aksyon na iyon, si Kang Joon ay papatawan ng mabigat na parusa ayon sa patakaran ng kumpanya. Para kay Miggy, opisyal kong idinedeklara na ang lahat ng akusasyon laban sa iyo ay binawi na, ang iyong pangalan ay naibalik na. At may karapatan kang bumalik sa iyong orihinal na posisyon. Maikling tumango si Miggy. Salamat, ma'am. Mahina ang kanyang boses ngunit sapat na malinaw para marinig. Pagkatapos ng pagpupulong, tumayo si Kang Joon malapit sa pinto at hinintay si Miggy na lumabas. Humihingi ako ng tawad, sabi niya sa mahinang tono. Hindi ko dapat ginulo ang buhay mo. Tinitigan siya ni Miggy sandali. Hindi ako nagtatanim ng galit. Ngunit tandaan, ang ginawa mo ay hindi lang ako sinaktan, kundi maaari ring sirain ang tiwala ng ibang tao dito. Tumango lang si Kang Joon at pagkatapos ay umalis ng hindi lumingon. Pag-uwi mula sa pulong, naramdaman ni Miggy na nawala ang malaking pasanin sa kanyang balikat. Gayunpaman, napagtanto din niya ang isang bagay. Sa pabrika na ito, reputasyon ang lahat. Kapag nasira, mahirap nang maibalik, maliban kung may lakas ng loob na patunayan ang katotohanan tulad ng ginawa niya. Ang mga sumunod na araw ay mas tahimik. Ang mga kasamahan sa trabaho na dati ay minamaliit siya ay nagsimulang batiin siya. Maging si Jinwoo na dating madalas magalit ng malakas ay nagsalita na ngayon ng mas magiliw. Ang pinaka nakakagulat ay ang saloobin ni Jaemin. Kung dati ay laging malamig at may distansya ang kanyang pakikitungo, ngayon ay may kaunting pagbabago. Ilang beses siyang lumapit kay Miggy hindi lang para suriin ang trabaho, kundi para rin tanungin ang kanyang opinyon tungkol sa pagpapabuti ng proseso ng produksyon. Isang hapon, halos matapos na ang oras ng trabaho. Hiniling ni Jaemin kay Miggy na samahan siya sa pagsusuri ng isa sa mga makina sa sulok ng pabrika. Nang dumating sila, naglalabas ng ingay ang makina. Ito ay kakaiba. Hindi ganito kahapon, sabi ni Jaemin habang nakakunot ang noo. Binuksan ni Miggy ang panel ng makina, sinuri ang mga kable at tornilyo. May isang tornilyo na maluwag. Siguro dahil sa vibration habang tumatakbo ang makina. Maayos ba ngayon? Tanong ni Jaemin, kaya po, pero kailangan ko ng halos 0 minuto. Nakatayo si Jaemin sa tabi niya, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Lagi kang mukhang kalmado sa trabaho. Kahit noong inakusahan ka, hindi ka nagalit, anya. Pinigil ni Miggy ang kanyang hininga sandali bago sumagot, kung magagalit ako, hindi malulutas ang problema. Mas gusto kong patunayan sa pamamagitan ng aksyon. Natahimik si Jaemin at pagkatapos ay mahinang nagsalita, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsimula akong pahalagahan ka. Ang mga salitang iyon ay halos nagpatalo sa pokus ni Miggy. Hindi niya inakala na ganoon ang sasabihin ng kanyang amo. Ngunit agad siyang bumalik sa pag-aayos ng makina. Pagkatapos, binuhay niya muli ang aparato at nawala ang ingay nito. Magaling, sabi ni Jaemin habang nakangiti. Ilang araw pagkatapos, lalo pang naging malapit ang kanilang relasyon. Hindi lang tungkol sa trabaho, nagsimula nang magtanong si Jaemin tungkol sa personal na buhay ni Miggy. Habang sila ay nagtatanghalian sa kantin ng mga empleyado, tinanong niya, gaano ka nakatagal sa South Korea? Halos 1 taon na po, sagot ni Miggy. Dati po ay nagtatrabaho ako sa isang maliit na pabrika sa Pilipinas, ngunit hindi sapat ang sahod para makatulong sa pamilya. Tumango ng mahina si Jaemin, nakikita ko na masipag ka. Hindi marami ang gustong umalis sa bahay para sa pamilya. Ngumiti lang ng tipid si Miggy. Sa kanyang puso, nagsimula siyang makaramdam ng ginhawa sa pakikipag-usap kay Jaemin, bagaman pinanatili niya ang distansya bilang subordinate, ang pagiging malapit na iyon ay nagsisimula ng maging usap-usapan sa pabrika. Ilang kasamahan sa trabaho ang sumisilip sa tuwing magkasama silang naglalakad. Nagbiro pa nga si Daniel, mag-ingat ka, baka may mainis kung masyado kang malapit sa amo. Sinagot lang ni Miggy ng mahinang tawa, ngunit alam niyang maaaring totoo ang bulungan. Ayaw niyang magkamali ng interpretasyon ang mga tao, ngunit hindi rin niya maitatanggi na masaya siya sa tuwing pinagkakatiwalaan siya ni Jaemin para sa mahahalagang gawain. Isang gabi, nag-overtime si Miggy para tapusin ang isang ulat ng data ng produksyon. Habang pauwi na siya, nakita niya ang ilaw sa opisina ni Jaemin na bukas pa rin.
Kumatok siya ng mahina at pagkatapos ay pumasok. Nakaupo si Jimin na may tumpok na mga folder sa harap niya. Hindi ka pa umuuwi, tanong ni Miggy. Kailangan kong tapusin ito. Bukas mayroong pulong sa Board of Directors, sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa mga folder. Nag-alinlangan sandali si Miggy at pagkatapos ay nagsalita, kung gusto nyo, maaari ko po kayong tulungan sa pagsuri ng data. Tinitigan siya ni Jimin at pagkatapos ay ngumiti. Sige, umupo ka. Gumugol sila ng halos 1 oras na magkasama sa opisina na iyon, naghahambing ng mga ulat at nagwawasto ng mga maling numero. Ang kapaligiran ay kakaiba sa karaniwan, mas relax ng walang presyon. Minsan sila ay nagkukwentuhan ng magaan at tumatawa pa nga ng bahagya kapag nakakita ng nakakatawang pagkakamali sa ulat. Nang matapos ang lahat, isinara ni Jimin ang mga folder at nagsalita, "Salamat, Miggy. Kung hindi ka tumulong, baka narito pa rin ako hanggang hating gabi." "Walang anuman, ma'am. Masaya rin po akong nakatulong," sagot ni Miggy. Naglakad sila palabas ng magkasama patungo sa parkingan. Malamig ang hangin ng gabi sa South Korea at nakita ni Miggy na medyo giniginaw si Jimin. Nang walang labis na pag-iisip, inalis niya ang kanyang scarf mula sa liig at ibinigay kay Jimin. "Malamig ka siguro, anya." Nagulat si Jimin ngunit tinanggap ito. "Salamat. Napakainit nito." Umiti lang si Miggy. Naglakad sila ng tahimik, ngunit ang puso ng bawat isa ay bumibilis sa paraang hindi pa nila nararanasan. Nang gabing iyon, napagtanto ni Miggy na ang kanyang relasyon kay Jimin ay lumagpas na sa pagiging amo at empleyado lamang. Mayroong isang bagay na dahan-dahang lumalaki, isang bagay na marahil ay hindi nila pinlano, ngunit hindi maiiwasan. Mula nang gabing ibinigay ni Miggy ang kanyang scarf kay Jimin, nagbago ang kanilang relasyon. Walang anumang pag-amin, ngunit ang kanilang interaksyon ay mas naging mainit. Ang mga tingin na dati ay sulyap lamang ay naging mas matagal ng kaunti at mas madalas na lumitaw ang ngiti ni Jimin tuwing nakikipag-usap kay Miggy. Para kay Miggy, ang pagbabagong ito ay nagdulot ng halo-halong damdamin sa kanyang puso. Sa isang banda, nararamdaman niya ang karangalan at kaligayahan na maging malapit sa kanyang amo. Sa kabilang banda, nag-aalala siya na baka masama ang tingin ng ibang tao o isipin na siya ay naghahanap ng benepisyo. Nang umagang iyon, mas maagang dumating si Miggy sa pabrika para suriin ang makina na kakaayos lang. Habang nakatuon siya sa paghigpit ng tornilyo, pumasok si Jimin sa production area na may dalang tasa ng kape. "Mas maaga kang dumating kaysa sa karaniwan," sabi ni Jimin habang lumalapit. Lumingon si Miggy. "Gusto ko lang po tiyakin na talagang handa na ang makina bago gamitin." Inilagay ni Jimin ang kape sa working table. "Kung ganon, ito ay para sa iyo. Binili ko ito habang papunta rito." Medyo nagulat si Miggy na matanggap ang kape. "Salamat po, ma'am. Hindi na po kailangan mag-abala." "Hindi abala. Isipin mo na lang na maliit na kapalit dahil tinulungan mo ako sa overtime ng gabing iyon," sagot niya nang may tipid ng ngiti. Tumango si Miggy na sinusubukang pigilan ang init sa kanyang dibdib. Ininom niya ang kape habang bumalik sa trabaho. Ngunit ilang beses niyang nakita si Jimin na nakatayo at pinagmamasdan ang ibang manggagawa. Ang lalong lumalalim na relasyon ay tila nakakuha ng mas maraming atensyon. Isang tanghali, lumapit si Daniel kay Miggy sa kantina. "May something sa inyo ng amo mo, di ba?" tanong niya ng mahina ngunit ng aasar. Agad na umiling si Miggy. "Wala. Nagtatrabaho lang kami sa repair project." Nagkuyom ng mata si Daniel. "Kung tungkol lang sa trabaho, bakit ko siya madalas makitang umingiti tuwing dadaan ka?" Napabuntong hininga si Miggy. "Daniel, please, wag kang gumawa ng kwento. Ayaw kong magkaroon ng problema." Kahit na, alam niyang mabilis kumalat ang tsismis sa trabaho. Nagsimula siyang mag-alala na ang magandang relasyon niya kay Jimin ay baka misinterpretahin, lalo na ng ibang management na baka naiinggit. Kinahapunan, napatunayan ang kanyang pag-aalala. Sa meeting room, isang senior manager na si Jinwoo ang nagbitiw ng matalim na komento. "Ma'am Jimin, napapansin ko kamakailan. Si Miggy ay maraming kasangkot sa mahahalagang gawain. Siya lang ba talaga ang mapagkakatiwalaan?" Sarcastic ang tono ng kanyang boses. Matulis na tumingin si Jimin sa kanya.
Pumipili ako ng mga tao batay sa kakayahan, hindi sa basta-basta. Paulit-ulit nang pinatunayan ni Miggy ang kanyang sarili. Tumango si Jinwoo. Sige, gusto ko lang tiyakin na hindi ginagawa ang desisyon dahil sa personal na dahilan. Natahimik ang silid. Tahimik na nakaupo si Miggy na pinipigilan ang discomfort. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nararapat magsalita sa forum na iyon. Pagkatapos ng pulong, pinatawag siya ni Jimin sa opisina. Huwag mong dibdibin ang sinabi ni Jinwoo kanina, sabi niya. Mahilig lang talaga siyang hamunin ang mga desisyon ko, lalo na kung may kinalaman sa bagong empleyado. Naiintindihan ko po, ma'am. Pero ayaw ko rin pong maging sanhi ng problema para sa inyo, sagot ni Miggy sa seryosong tono. Matagal siyang tinitigan ni Jimin bago nagsalita, hindi ka problema, Miggy. Ikaw ang solusyon sa gitna ng kaguluhan na ito. Natahimik si Miggy. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tumango lang siya at pagkatapos ay nagpaalam na bumalik sa kanyang workspace. Nang gabing iyon, matagal na nag-isip si Miggy sa kanyang tinutuluyang kwarto. Ang kanyang damdamin kay Jimin ay nagsimula ng lumago ng higit pa sa paggalang. Hinahangaan niya ang katatagan, talino at tapang ng babae. Ngunit, alam din niya na malaki ang pagkakaiba ng kanilang estado. Si Jimin ay tagapagmana ng isang malaking kumpanya sa South Korea, habang siya ay isang VP lamang mula sa isang maliit na baryo sa Batangas. Ilang araw pagkatapos, inanyayahan ni Jimin si Miggy na samahan siya sa isang industrial exhibition sa sentro ng Seoul. Gusto kong makita mo ang bagong teknolohiya na maaari nating ipatupad sa pabrika, sabi niya. Pumayag si Miggy. Sumakay sila sa kumpanya. Iba ang pakiramdam ng halos 1 oras na biyahe. Walang opisina, walang ingay ng makina ng pabrika, tanging magagaan na usapan tungkol sa pagkain, panahon at kaunting kwento ng pagkabata. Sa exhibition, naglibot sila, tinitingnan ang mga modernong makina. Minsan tinatanong ni Jimin ang opinyon ni Miggy at sinasagot niya ito ng may pag-iisip. Maraming vendor ang nagulat na makita ang isang field worker na ganoon kaalam sa teknikal na detalye. Habang nagtatanghalian sa isang cave malapit sa lugar ng exhibition, tinanong ni Jimin, kung may pagkakataon ka, gusto mo bang manatili sa South Korea habang buhay? Umiti ng tipid si Miggy. Hindi ko pa alam. Ang pamilya ko ay nasa Pilipinas lahat, pero kung may matibay na dahilan, siguro ay isa sa alang-alang ko. Tinitigan siya ni Jimin nang may tingin na mahirap basahin. Ang matibay na dahilan na iyon ay maaaring dumating nang hindi mo namamalayan. Natahimik lang si Miggy. Ang mga salitang iyon ay nagpaikot sa kanyang isip. Nagbibigay ba ng senyales si Jimin? Kinahapunan, bumalik sila sa pabrika. Sa biyahe, malakas ang ulan. Kailangang huminto sandali ang sasakyan sa gilid ng kalsada dahil limitado ang visibility. Tahimik silang nakaupo at pinakinggan ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin. Biglang mahinang nagsalita si Jimin, Miggy, minsan, nararamdaman ko na ikaw lang ang tao rito na talagang pinagkakatiwalaan ko. Mabilis na tumibok ang puso ni Miggy. Lumingon siya at nakita ang mukha ni Jimin na mukhang pagod ngunit tapat. Ginagawa ko lang po ang aking makakaya, sagot niya. Ngumiti ng tipid si Jimin at iyon ay higit pa sa sapat. Humina na ang ulan at nagpatuloy sila sa biyahe. Ngunit sa puso ng bawat isa may nagbago na. Ang paghanga ay nagsimulang maging isang tunay na pagkaakit. Kahit hindi pa nila kayang aminin ng direkta, alam ni Miggy na kung patuloy na lalago ang damdaming ito, kailangan niyang maging handa sa mga kahihinatnan. Parehong mula sa tsismis ng mga kasamahan sa trabaho at mula sa pagkakaiba ng mundo na naghihiwalay sa kanila. Ngunit sa ngayon, gusto lang niyang tamasahin ang bawat sandali ng kanilang pagiging magkasama. Isang linggo pagkatapos ng industrial exhibition, nagsimulang maging tensyonado ang kapaligiran sa pabrika. Hindi dahil sa problema sa makina o produksyon, kundi dahil sa lumalalang tsismis. Ang balita ng pagiging malapit ni Miggy at Jimin ay umabot na ngayon sa malaking pamilya ng may-ari ng kumpanya, kasama na ang ama ni Jimin na nakatira sa Busan. Isang umaga, sinusuri ni Miggy ang listahan ng maintenance ng makina nang tumunog ang telepono sa opisina. Sinabi ng receptionist na pinapapunta siya sa director's room. Nang dumating siya doon, nakita niya si Jimin na nakaupo na may tensyonadong mukha.
Samantala, isang lalaking may edad na, nakasuot ng itim na suit, ang nakaupo sa silya ng bisita. Miggy, ito ang aking ama, Jimmy Kim, maikli niyang sabi. Agad na tumayo ng tuwid si Miggy. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, sir. Tumango lang si Elith Kim at pagkatapos ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang madalas pag-usapan? Tanong niya sa Ingles na may malalim na Korean accent. Lumunok si Miggy. Hindi ko po alam kung ano ang narinig niyo, sir. Pero nagtatrabaho lang po ako dito. Ngumiti ng tipid si Elith Kim, ngunit matalim pa rin ang kanyang tono. Nagtatrabaho, ha? Pero ewan ko ba kung bakit ang iyong trabaho ay nagpapaisip ng madalas sa aking anak. Agad na pinuto ni Jimin, tatay, huwag po kayong gumawa ng konklusyon na ganyan sa harap ni Miggy. Tiningnan sandali ni Elith Kim ang kanyang anak at pagkatapos ay tumayo. Jimin, kailangan mong tandaan ang iyong responsibilidad. Ang kumpanyang ito ay hindi lugar para sa paglalaro ng damdamin. Ang iyong mga pagpipilian ay makakaapekto sa ating reputasyon. Naging awkward ang kapaligiran. Umalis si Elith Kim sa silid nang hindi nagsasalita ng marami, iniiwan sina Miggy at Jimin sa katahimikan. Sinubukan ni Miggy na basagin ang katahimikan. Humihingi po ako ng tawad kung ang aking presensya ay nagdulot ng problema sa inyo. Napabuntong hininga si Jimin. Hindi mo kasalanan, Miggy. Sobrang protective lang ang tatay ko. Hindi siya naniniwala na ang isang propesyonal na relasyon ay maaaring manatiling malinis ng walang kasamang damdamin. Yumuko si Miggy. Pero wala nga ba talagang damdamin? Ang tanong na iyon ay nagpatigil kay Jimin ng matagal. Sa huli, mahina niyang sinabi, hindi ko pa masasagot ngayon. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Miggy ang unti-unting pagkalayo. Patuloy na naging propesyonal si Jimin, ngunit nabawasan ang kanilang personal na interaksyon. Mas madalas pa nga siyang magpadala ng utos sa pamamagitan ng assistant kaysa direktang makipag-usap. Samantala, si Jinwoo, ang senior manager na dating masama ang ugali, ay nagsimulang samantalahin ang sitwasyon. Binigyan niya si Miggy ng mabibigat na gawain na may maikling deadline, tila gusto siyang makitang mabigo. Isang gabi, kailangang ayusin ni Miggy ang makina na biglang nasira habang nagpapatuloy ang produksyon. Mag-isa siyang nagtrabaho hanggang gabi. Nang malapit nang matapos, dumating si Jimin na may dalang makapal na coat. Hindi ka pa umuuwi, tanong niya. Ngumiti ng tipid si Miggy. Hindi pa po, ma'am. Gusto ko po tiyakin na magagamit ang makina na ito bukas ng umaga. Ibinigay ni Jimin ang coat. Isuot mo. Hindi maganda ang hangin dito sa gabi. Tinanggap ito ni Miggy, ngunit pagkatapos ay nagsalita, ma'am, ayaw ko po na patuloy kayong maliitin dahil sa akin. Tiningnan siya ni Jimin nang may malambot ngunit matatag na mata. Miggy, ako ang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat na malapit sa akin at napatunayan mo na iyan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Miggy ng bagong sigla. Napagtanto niya na kahit may distansya, ang tiwala ni Jimin sa kanya ay hindi nawala. Ngunit, hindi pa tapos ang pagsubok. 2 araw pagkatapos, pinatawag ni Elith Kim si Miggy sa isang marangyang restaurant sa sentro ng lungsod. Pagdating, agad na kinabahan si Miggy na makaupo sa harap ng isang lalaking malinaw na hindi siya gusto. Miggy, sabi ni Elith Kim habang matalim na nakatingin sa kanya. Maaaring mabuting tao ka, ngunit hindi ka bahagi ng aming mundo. Ang aking anak ay karapat-dapat sa isang partner na kayang protektahan siya, parehong sa lipunan at pinansyal. Tiningnan ni Miggy pabalik ng walang takot. Naiintindihan ko po, sir. Ngunit hindi ko po kailanman inisip na samantalahin si Jimin, nagtatrabaho lang po ako dito para suportahan ang aking pamilya. Sumandal si Elith Kim. Kung gayon, patunayan mo. Panatilihin ang distansya mo sa aking anak. Natahimik si Miggy. Ang kahilingan na iyon ay sumaksak sa kanyang puso. Ngunit alam din niya na ang pagsuway sa kagustuhan ng ama ni Jimin ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, umuwi si Miggy na mabigat ang puso. Nagsimula siyang mag-isip na mag-resign kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng kinitang lubhang kailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Kinabukasan ng umaga bago pa siya makapag-usap sa GE, pinatawag siya ni Jimin sa opisina. Kinakausap ka ng tatay ko, hindi ba?
Mahinang tumango si Miggy. Gusto po niya akong lumayo sa inyo. Napabuntong hininga ng malalim si Jimin. Alam ko at hindi ako sumasang-ayon, Miggy. Matanda na ako. Maaari akong pumili kung sino ang pinagkakatiwalaan ko at kung sino ang gusto kong ilapit sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Miggy. Sa isang banda, nakaramdam siya ng matinding damdamin sa tapang ni Jimin. Sa kabilang banda, nag-alala siya na ang paglaban na ito ay magpapalala sa relasyon ni Jimin sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Jinwoo nang hindi kumakatok. Paumanhin sa abala. Ngunit kailangan ko po ang inyong pirma para sa dokumentong ito, sabi niya nang may pagdududa. Sandali siyang tumingin kay Miggy bago bumalik kay Jimin. Pagkaalis ni Jinwoo, nagsalita si Jimin, Miggy, ano man ang mangyari pagkatapos nito, gusto kong manatili ka rito. Harapin natin ito ng magkasama. Para kay Miggy, ang mga salitang iyon ay parang hindi sinasabing pangako. Alam niyang hindi pa tapos ang bagyo, ngunit nakaramdam din siya ng bagong lakas dahil hindi na siya nag-iisa sa pagharap nito. Ilang linggo pagkatapos ng tensyonadong pulong sa ama ni Jimin, nagsimulang bumuti ang sitwasyon sa pabrika. Maayos ang produksyon, bihira nang magkaroon ng problema ang mga makina at lumakas ang teamwork. Ngunit, hindi pa rin lubos na nawala ang tsismis tungkol sa pagiging malapit ni Miggy at Jimin. Sinubukan ni Miggy na panatilihin ang profesionalismo. Iniiwasan niya ang masyadong mahabang pagpupulong kay Jimin sa labas ng mga usaping trabaho. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, mayroong init na mahirap niyang itago. Isang hapon, biglang bumisita si Ahit Kim sa pabrika. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya nag-iisa, may kasama siyang ilang miyembro ng board of directors at ilang dayuhang investor. Pinatawag ni Jimin si Miggy sa conference room. Miggy, gusto kong ipaliwanag mo ang tungkol sa pagpapabuti ng sistema ng makina na ginawa mo noong nakaraang buwan. Gusto ng tatay ko na marinig mismo mula sa iyo. Noong una, nag-alinlangan si Miggy, hindi siya sanay na magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na sa harap ng mga mahahalagang tao. Ngunit tumango siya at nagsimulang ipaliwanag ang mga hakbang sa pagpapabuti na ginawa niya, ang teknikal na dahilan nito, at ang epekto nito sa kahusayan ng produksyon. Nang matapos siya, nanatiling tahimik ang silid ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumayo si Ahit Kim. Inaamin ko, kahanga-hanga ang iyong ginawa, sabi niya. Hindi maraming teknisyan ang kayang maintindihan ang makinang ito ng kasing galing mo. Ang mga salitang iyon ay nagpabigla kay Miggy. Hindi niya inakala na maririnig niya ang ganoong pag-amin mula sa lalaking dating humiling sa kanya na lumayo sa kanyang anak. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ni Ahit Kim ng personal. Miggy, gusto kong makipag-usap, sabi niya. Lumabas sila sa balkonahe ng opisina. Dati, itinuring kitang isang ordinaryong manggagawa na nagkataong malapit kay Jimin, sabi ni Ahit Kim. Pero nagkamali ako. Nakita ko ang iyong dedikasyon at katapatan. Bihira akong makahanap ng ganoong tao. Maingat na nakinig si Miggy. Nagpatuloy si Ahit Kim, kung talagang tapat ka sa aking anak, hindi ako hahadlang. Ngunit gusto ko ng isang bagay. Tiyakin mong mapoprotektahan mo siya hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at moral. Buong pagtitiwalang tumango si Miggy. Iyon ang aking pangako, sir. Nang gabing iyon, umuwi si Miggy na may gaan sa puso. Nagsimulang mawala ang malaking pasanin na matagal nang bumabagabag sa kanyang isip. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Jimin sa hinaharap, ngunit kahit papaano ay hindi na imposible ang pagpapala ng ama. Ilang araw pagkatapos, inanyayahan siya ni Jimin na magtanghalian sa isang restaurant sa tabi ng ilog. Tahimik ang lugar na iyon na may mga ilaw na sumasalamin sa ibabaw ng tubig. May gusto akong pag-usapan, sabi ni Jimin pagkatapos nilang mag-order ng pagkain. Ngumiti si Miggy. Mukhang seryoso. Malalim na tiningnan ni Jimin si Miggy. Miggy, sa lahat ng ito, marami tayong pinagdaanan. Mula sa pagkakamali, akusasyon, hanggang sa pressure mula sa pamilya. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago, ang tiwala ko sa iyo. Natahimik si Miggy. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Napabuntong hininga si Jimin, ayaw ko nang magkunwari. Gusto kita at gusto kong magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon.
Halos hindi makapaniwala si Miggy sa narinig niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ng tipid si Jimin. Gusto kitang pakasalan. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala kay Miggy. Sa buong buhay niya, hindi niya inakala na makakatanggap siya ng ganoong alok. Lalo na mula sa isang babaeng malayo ang posisyon sa kanya. Jimin, ako, nawala ng salita si Miggy. Masyado pong malaki ito para sa akin. Ordinaryong tao lang po ako. Hindi iyan ang nakikita ko, putol ni Jimin. Ang nakikita ko ay isang lalaking matapat, masipag at hindi kailanman sumusuko. Wala akong pakialam kung ano ang iyong pinanggalingan. Ang mahalaga sa akin ay kung sino ka ngayon. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Miggy. Kung ito talaga ang gusto mo, tatanggapin ko. Mumiti ng maluwag si Jimin, ito ang gusto ko. At hindi na rin tumutol ang tatay ko. Pagkatapos ng hapunan na iyon, inihayag ang kanilang engagement sa mga staff ng pabrika. Marami ang nagulat, ang ilan ay naiinggit, ang iba naman ay talagang masaya na makita si Miggy na nakatagpo ng kaligayahan. Maging si Jinwoo, kahit mukhang inis pa rin, ay walang magawa dahil ang desisyon ay direktang nagmula sa may-ari ng kumpanya. Ilang linggo pagkatapos, isang maliit na kaganapan ang ginanap sa Busan upang ipagdiwang ang kanilang engagement. Dumalo ang buong pamilya ni Jimin, gayon din ang ilang malalapit na kasamahan sa trabaho ni Miggy. Habang nagaganap ang kaganapan, nilapitan siya ni Elite Kim. Sana hindi mo makalimutan kung saan ka nanggaling, anya. Ngumiti si Miggy. Hindi po, sir. Iyon po ang nagpapalakas sa akin hanggang ngayon. Tumango si Elite Kim ng may kasiyahan. Alagaan mo ng mabuti ang aking anak. Mainit ang gabi ng kaganapan. Wala nang masasamang tingin o chismis na nagpapababa. Ang tanging naroon ay dasal at mabuting hangarin para sa kinabukasan ni Miggy at Jimin. Sa pagtatapos ng gabi, nakatayo si Miggy sa tabi ng pantalan, nakatingin sa langit na puno ng bituin. Nakatayo sa tabi niya si Jimin. Alam mo, sabi ni Jimin, kung hindi ka inakusahan na sinira ang makina noon, marahil hindi tayo magiging ganito kalapit. Mahinang tumawa si Miggy. Siguro nga, minsan ang problema ay simula ng magagandang bagay. Hinawakan ni Jimin ang kanyang kamay at ito ay simula pa lamang. Tiningnan siya ni Miggy ng may buong pagtitiwala. Isang simula na ating haharapin ng magkasama. Nang gabing iyon, sa gitna ng malamig na hangin ng dagat sa South Korea, naramdaman ni Miggy na lubos na nagbago ang kanyang buhay. Mula sa isang VP na dumating upang maghanap lamang ng kabuhayan, nakahanap na siya ngayon ng bagong tahanan, hindi sa anyo ng isang gusali, kundi sa isang taong handang tanggapin siya ng buong buo.